Okay, magandang araw mga pare. Ako nga pala si paring RJ at welcome dito sa paring RJ TV. Nako, may pag-uusapan tayong malupit na naman. Kasi itong magkapatid na Remulla parang tila nahihibang. Anyway, alam naman natin na itong dalawang to medyo may pagkahibang talaga dahil yung isa, yung ebidensya daw ng 18 Marines tinuturo o binabato na naman sa mga Duterte, anak ng putya. At yung isa namang kapatid, ano, maano na daw tayo, safe na daw ang mga Pilipino ngayon. Naniniwala ba kayo sa mga pinagsasabi nitong dalawang to? Kasi ako hindi dahil tayo bilang isang ordinaryong Pilipino, kitang-kita natin yung mga krimen at kaliwat kanang barilan, patayan at mga droga na nangyayari dito sa Pilipinas. At kita natin yan, nakikita natin yan sa social media, sa Facebook o kung saan-saan. At parang tila itong dalawang magkapatid na to nasa ibang planeta. Kasi wala silang kaalam-alam sa mga nangyayari dito sa Pilipinas o pwede rin nating sabihin na yung nalalaman nila o alam naman nila pero pinagtatakpan lang nila itong presidente nating ngagba na anak ng tinapa imbis na intindihin ng mga Pilipino na stranded dyan sa gera dyan sa Middle East inuna pang maggala. Anyway, bago natin umpisahan ito mga pare, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Kung nagugustuhan ninyo, kung ayaw ninyo, okay lang din. Pasensya na. Anyway, huwag kakalimutan paring RJ sa Facebook, paring RJ Banateros sa TikTok at paring RJ TV dito po sa YouTube. Palakpakan. Umpisahan na natin to dito sa kuya nila na si Boying Remulla. Ayan. Ito galing to sa Political Outlook ha mga pare. Ewan ko kung totoo to ha. Hindi ko alam kung sure to o totoo to na sinabi talaga ni Remulla. Pero kadalasan naman dyan sa Political Outlook legit naman yan. Etong sabi niya, ebidensyang hawak ng 18 ex-marine umano'y naganap noong administrasyong Duterte. Hayop, di ba? Hindi, putang ina, nakakagago to. Isipin nyo mga pare, ito yung ex-marines. Actually, hindi nga 18 yan ex-soldiers, ha? 18 brave na lang na para mas madaling sabihin. Yung hawak nilang ebidensya, base yan sa kanilang nalalaman o sa pagtatrabaho nila kay Zaldico, 'di ba? Naalala ninyo yung sinasabi nila noon na nag-start kami magtrabaho kay Zaldico pakonti-konti lang yung maleta kasi negosyante naman yan Negosyante yan si Zaldico pero nung pumasok siya sa APRO, naging siya diyan, naging siyang humawak niyan biglang bulto-bulto na yung maleta. Tapos hinahatid pa nila doon sa meron pa nga tayong nalaman diyan na pag hindi daw nahatid sa townhouse. Nakikipag-meeting sila sa townhouse kay Zaldico. So, putsang ina, paano makukonek? Paano kinokonek nito ni Remulla kung totoo man to o hindi? Paano kinokonek ni Remulla sa mga Duterte yung mga ebidensya? Putang ina, yung mga ebidensya na yun, picture nila yun ng paghahatid nila ng pera Di ba? Picture yun. Putang ina, paano? Kaya nga nakakagago Puta, panahon ni Pangulong Duterte walang ganto. Walang nakawan. Kaya nga ang takaw nila ngayon Di ba kaya nga kaliwat kanan ng pagnanakaw dahil wala nakabantay. Dahil ang kasamahan nila sa pagnanakaw ang Pangulo mismo. Kaya putang ina, sige, tiba-tiba tayo, go tayo ng go. Wag nating pansinin yan, walang magpipigil sa atin. Nung panahon ni Pangulong Duterte, gutom sila. Hindi sila nakaobra kasi pag narinig ni Pangulong Duterte o nalaman ni Pangulong Duterte na gumagawa kayo ng katarantaduhan, si Ridon nga, yung hayop na koke na yan, yung ang laki ng ilong,
Okay ng tangina ba't gano'n yung ilong niyan? Sakop na sakop lahat ng ano, eh, 'di ba na ano 'yan, naso-suffocate 'pag hindi. 'Di ba si Ridon nga puki ng ina narinig nga nalaman ni Pangulong Duterte na sa ano 'yan, eh, sa alam ko sa poor siya, eh, sa poor yung sa mga mahihirap. Hindi ko alam kung anong exact ano nun. Teka lang hanapin ko, Ah, Ridon. Teka, wait lang mga pare, Ridon. Ano 'yan siya, Terry Dodon was served chairman and chief executive officer of Presidential Commission for Urban Poor. Sa Urban Poor daw yan siya, si Redon. Pero putang ina, kaya inalis siya ni Pangulong Duterte, lipad ng lipad. Pasyal ng pasyal, ang hayop na ano na to, na animal na to. Syempre, natulugan ni Pangulo, pasyal ka ng pasyal kasi alam mo, nung panahon ni Pangulong Duterte, itong mga makakaliwa na to, itong mga makabayan na to, pinagbigyan niya yan, eh. Pinagbigyan niya, sige, gawin natin to para dahil may peace talk naman, sige, ayusin natin, bigyan natin ng mga pagkakataon to mga hudas na to. Binigyan ng pagkakataon, anak ng putya, nag-ano pa rin, nanggago pa rin. Ugali talaga na itong mga komunista na to, eh. Pinagbigyan na kayo ng pagkakataon. Sige, pagbibigyan natin ng pagkakataon yan. Malay mo, umokay naman. Hindi. Puta, gala ng gala. Urban poor, gala ka ng gala. Hayop ka. Nakailang biyahe, tinanggal. Tapos eto ka, kaya napaka-imposible. Itong sinasabi ni Remulla na noong yung ebidensya ng ex-soldiers, sa administrasyon Duterte yan. Hayop. Ewan ko kung totoo to mga pare pero ang gago ka na talaga, Remulla ka. Kung totoo man yan. Okay, next. Ito yung kapatid naman niya. Ito magkapatid talaga na to. Hindi ko na maintindihan kung nasan ba ang utak nito. Ano ba talaga kayo, Tangina, nakakahiya kayo dyan sa mga mga kabitenyo. 'Di ba? Okay naman yung mga mga kabitenyo, yan sino pa ba? Sino ba mga si Mama Revilla, syempre. Okay naman Tangina, itong mga Remulla lang bano, eh. Si Kiko Barsaga, okay din naman Medyo medyo makulit lang pero kahit papaano okay din naman siguro 'yun. Putang ina itong Remulla, di ko na alam kung saan ang utak nitong mga 'to. Di na maintindihan. Ito panoorin natin 'to. Sir, good morning po. Good morning, Sec. From Care FM po, Jock Delacro from Care FM and one of the witness po sa nangyari pong inventory. May I ask a question lang, sir? Mayroon pong mga Pilipino po na involved. So, ang question po, possible po ba na kung may mga Pilipino pong involved, meron din po bang possible na mataas na tao kung bakit nakakapasok po sila dito sa Pilipinas? Hindi namin masasagot yan until we get them. I believe na bihira ang mga politiko na pumapasok sa drugs. Konting katahimikan para kayo. Naniniwala kayo? Mga pare? Naniniwala kayo na kukonti ang politiko na pumapasok sa drugs? Hindi ko alam Hindi ko alam kukonti ba o konti na lang ang hindi. Baka ganon. Hindi kasi nga kung hindi takot o kung hindi pumapasok yan mga yan sa mga droga-droga na yan, puta hindi yan matatakot magpa-drug test. 'Di ba? Mandatory drug test biglaan pasok, putang ina. Ewan ko lang kung hindi maglabasan yung mga kupal na singhot ng singhot diyan.
Unang-una na dyan yung presidente. Oh. Kung hindi kayo natatakot. Hindi, ganito na lang DILG Secretary Juanito Victor John Vic Remulla. Hindi, kung talagang konti ang politiko na pumapasok sa droga, bakit hindi natin simulan? Bakit hindi natin magkaroon tayo ng mandatory drug test? O kaya sabihin na natin, o sige, simulan ng Pangulo na magpa-drug test, sumunod yung iba. Kasi leader yan eh. Di ba? Pag leader, ikaw yung susundan ng mga nasa baba. So, dapat leader ang mauna. O, hair follicle drug test, kung talagang sinasabi ni John Vic Remulla, ni Secretary Remulla, na walang bihira ang politiko na pumapasok sa droga. O, sige, drug test nga natin ang presidente. Para naman magkaalaman tayo kung totoo nga naman yung sinasabi mo. Kasi kung hindi, ay kagaguhan yan. Kasi alam naman ng mga Pilipino at kitang-kita naman na yan. Hindi na kailangan sabihin pa. Bihirang-bihira yan. Ang alam namin, sa listahan namin, iisang mayor lang eh. sa Leyte, ang actually involved sa drugs. O talaga? Sino yan? So ang sinasabi niya, bihira daw ang politiko na involved sa drugs. Sabi niya isang mayor lang daw, bihirang-bihira lang daw. Paano yung yung mga secretary, yung mga tawag dito, yung presidente, yung mga congressman. Meron pa tayo nakikita dyan na secretary ni Bongbong Marcos na naglalak. Diba? Nguya ng nguya, nakakala mo naman may kinakain. Ang presidente ba hindi, John Vic? Kasi kung sasabihin mong hindi, ano natin mapapatunayan yan kung sasabihin mo lang. Dapat sabihin mo o ipa-drug test mo ang Pangulo. Kasi hindi kami maniniwala sa sabi-sabi. Pero bihirang-bihira ang mga elected officials na involved. Talaga. Last question, sir. Para po for the record po, paano po ba masasabi pa po ba natin na safe pa po ba ang ating kabataang Pilipino at ating pong mga kababayang Pilipino regarding po sa droga sa Pilipinas? It is safer now than it's ever been. Talaga. It is safer now than it's ever been. I can tell that with all honesty. Putang inan to, saan ba? Hindi, putang ina, nakakagago eh. It is safe now. Ano yun sabi niya? Sir, good morning po. Teka, hanapin ko Bayang Pilipino regarding po sa droga sa Pilipinas. It is safer now than it's ever been. If it's safer now that it's ever been. So, mas safe pa daw. Ngayon daw ang pinaka-safe na ngayon? Anong tawag dyan? Paano ko ba sasabihin? Ngayon, pinaka-safe daw ngayon kaysa sa mga noon pang nangyari. Hindi na lang ako. Sige, kayo mga pare, kayo mga kababayan, kayo nga ang magsabi, kayo nga mga pare, kung safe na ba ang Pilipinas ngayon kaysa sa mga nagdaang administrasyon. O sige, wag na nating isama si Pangulong Duterte kasi baka sabihin nyo bias. Hindi kasi putang inang yan, kung sinasabi mong safe ngayon, bakit ang daming patayan? May mga nagdodroga pa nga dun sa nakapayong lang, di ba? O, alam mo yung gago ka, ikaw pa nga nagsabi na dapat anuhin yan. O, yung mga nakapayong na na nagdodroga lang. Alam nyo ba, ganito kasi yan mga pare, ayon sa aking pagkakaalam dyan sa pagdadrugs, kailangan daw yan walang hangin. Hindi ko alam kung bakit pero kailangan daw yan walang hangin. Kasi, para hindi daw kumalat yung usok. Kasi may mga tropa din tayong adik eh. Nasaan na kaya yung mga yon?
Hindi, may mga kakilala tayong ganyan. Pag nakakita kayo ng yung lighter, walang ano, yung walang takip, putya, ginagamit yan sa ano, makapangyarihang session. Tapos foil na nakaganon daw, tapos basta hinihigop nila yan eh. Kaya kailangan daw walang usok para hindi daw namamatay yung apoy. Hindi ko walang usok, walang hangin. So kadalasan yung mga yan, pawis na pawis yan pag ano, pag nagse-session. So nakita nyo yung video na kumakalat na yung mga nakapayong. So tinatakpan talaga nila yan. Hindi lang dahil ayaw nilang may makakita o nagtatago sila. Hindi, tinatakpan nila yan dahil nga kailangan solido yung apoy. At hindi mamatay. Yan po yan. Ayon sa pagkakaalam ko hindi naman tayo nagaganyan kasi eh. Ayon sa pagkakaalam ko, ganyan daw ang style nila. Tapos, mga pare, paano mo nasasabing ligtas ang mga ano ngayon? Yung mga bullying nga, 'di ba? Nakikita niyo 'yon sino napanood nun yung binuli yung isang bata dun sa KMJS to, sa KMJS ko 'to napanood eh. Binuli yung isang bata, ginagawa pang content, yung pambubuli, ano pa ba? Marami. Yung awayan sa kalsada, yung road rage, 'di ba? Maraming nangyayaring krimen sa Pilipinas. Pero sinasabi nitong DILG secretary natin, safe daw ngayon kaysa sa mga noon-noon pa. Tanginang yan. Sinong maniniwala sa yung hayop ka? Ang mga kababayan nga natin, ang mga Pilipino nga, ako nga takot eh. Tangina, umuwi lang ako ng alanganin ngayon. Dati ang uwi ko, kaya syempre nagigig ako dati, di ba? Tumutugtog ako niyan. Ang uwi namin yan, 2:00, 3:00. Putya, hindi ako natatakot ng panahon ni Pangulong Duterte. Hindi. Hindi ka matatakot. Takot yung mga kriminal na gumawa ng kagaguhan. Ngayon, pukin ang umuwi ka lang ng alanganing oras, 11:00, tapos ka na. Kasi ikaw lang mag-isa. Putya, yung mga yung mga, di ba, yung mga nakaw motor. Madaming nangyayaring krimen. Putya, saan ka ba nakatira? Malamang hindi mo makikita yan kung nakatira kayo sa subdivision na may maayos na security, may surveillance, merong mga CCTV, exclusive. Malamang hindi nyo makikita yan. Pero pag nakatira kayo dito sa mga tinitirahan namin, pag nandito kayo sa tinitirahan namin sa Tagaytay, malalaman nyo okay ina kung gaano kalala ang krimen ngayon. Putya, awayan ng awayan, barilan ng baril. Putang ina, nagiinuman nga lang, nagbabarilan, di ba? Nakikita nyo ba yung mga post sa Facebook? Putya, isang mahabang lamesa, mamaya-maya may dadaan, barilin yung isa. Kala ko ba safe? Yung isa pa yan, yung mga yung mga nagiinuman sa kalsada, anak ng putya, na wala na yan noon eh. Mga disturbo kayo eh. Okay naman pag may okasyon. Okay yung may mga okasyon, yung maglalagay kayo ng tent, okay lang yun. Walang problema, minsanan lang yun. Pero putang ina, yung linggo-linggo kayo nakaharang dyan sa kalsada. Putang ina nyo, istorbo pa kayo. Kala nyo naman ang gaganda ng mga boses nyo, mga hayop kayo. Ang papangit nyo naman. Pangit nyo na nga, pangit pa ng boses nyo. Istorbo kayo sa buhay ng mga Pilipinong. Hindi naman masaya magkantahan, hindi masama yan. Pero putang ina, doon kayo sa loob ng bahay nyo. Kaya nga kayo may bahay eh. Tangina, ang pangit na nga ng boses nyo, ipaparinig nyo pa sa mga kapitbahay nyo, nakakahiya naman. Tangina, di ba po sino na, sabihin nyo, hindi nyo na-experience yan mga pare. Alam ko na-experience nyo. Putang ina, sinasabayan nyo na nga eh. Dahil wala sa tono eh. Sasabayan mo na lang po, kinang to. Ang hirap, ang sakit sa tenga. Hindi naman dahil musikero tayo, dahil marunong tayo kumanta, hindi naman ganun. Putang ina, pero mahiya naman kayo sa mga kapitbahay ninyo. Buti sana kung ipaparinig ninyo, okay lang kumanta, okay lang magkantahan, okay lang magkasiyahan. Buti sana kung ipaparinig ninyo, ang ganda ng boses nyo.
Kung ang boses nyo malaparing RJ, anak ng putya, okay lang yan. De, joke lang. Hindi, di ba? Kung maganda yung boses nyo, kung tangina, tapos, di ba? Ang sinasabi natin, alas 10, dapat tapos na. Putang ina, yung iba, alas 12 na, ang ingay pa rin. Tapos magagalit, akong bahala. Magreklamo, ang bahala. Okay lang ina ninyo. Ano kayo? Siga? Busan ko kayo asido eh. Hindi kasi marami ako na-experience yan dito, putang ina. Ako, pag minsan nga lang ako, biruin mo, musikero ako, pero bihira ako mag-video okay ha. Bihira ako magkanta-kanta. Pero putang ina, yung pag kumanta naman ako, ayos naman. Pero yung iba, pukin ng ina, wala na nga kayong boses. Ang lalakas pa ng sounds nyo, tas ang papangit, pukin ng inang iingay nyo pa. Hanggang alas 12 pa kayo nagkakakantahan. Ang inakala nyo, ano nyo yan, kinaganda ng boses nyo yan. Nakakahiya naman sa mga kapitbahay ninyo. Okay lang yan, may okasyon. Taas maaga pa, okay lang, walang problema. Pero putang ina, yung alanganing oras na, tas nagsisigaw ka pa dyan. Hindi ka man lang tumama kahit isang nota. Tangina ka, mahiya ka naman. Mahiya naman ng mga, mahiya naman kayo, mga tarantado kayo. O, tapos sasabihin ni John B. Cremulya, ligtas na daw ang mga Pilipino ngayon. Tangina, ang dami nga nagra-rugby dyan eh. O, tangina, dyan sa madalas yun sa mga mang-inasal na madidilim, puta, ang daming mamabahong rugby boy dyan, nakakabuisit. Hindi, di ba? Puta, kakakain mo lang sa mang-inasal. Siyempre, busog na busog ka, only rice yan eh. Enjoy na enjoy ka, puta. Paglabas mo, ang baho, amoy rugby, amoy putok ng mga hayop. Utang ina, nakakabuisit. Tapos sasabihin nyo, safe. Oh, safe ba yan? Walang safe ngayon sa panahon na to. Puta, ang safe lang kayo. Yung mga sekretary, mga politiko, kayo ang safe. Kasi may mga maleta yung iba dyan. Pero kaming mga ordinaryong Pilipino, puta, hindi kami safe. Natatakot kami ngayon, puta. Yung mga kababayan nga natin sa ibang bansa, takot na takot eh. Yung sa Middle East eh. Bakit? Puta, yung Pangulo, nasaan? Nasa Amerika, anong ginagawa? Nag-i-speech doon patungkol sa women's inang yan. Di ka naman dapat ikaw ang nagsalita dyan eh. Babae ka ba? Dapat kung patungkol sa babae yan, dapat kahit papaano, pinagsalita mo babae. Diba? Hindi yung ikaw, taas tulo pa yung sipon mo, nakakahiya kang hayop ka. Nako, Bongbong Marcos, animal. Wala magtitiis pa tayo mga pare, ilang linggo pa, ilang taon pa, 2 taon pa, mahigit. Kaya tiis-tiis lang muna. Pero sure naman tayo na pag pasok niya ng eleksyon, VP Sara na yan, sure na sure. Magiging presidente na yan si Sara Duterte. Ang problema lang, mga pare, ang problema lang, yung impeachment at si George Garcia. Pag si George Garcia na ang gumalaw, ay putang ina, tapos tayo dyan. Uy, nahatiran din daw ng maleta yung hayop na yan. Okay nang ina, hindi ko matandaan kung 2 maleta ba o 4. Basta ang nagsabi sa amin yung 18 brave, 18 soldiers na daw yan, nahatiran daw nila yan. Ano to? At nahatiran daw yan mga pare ng before election. Ano yun? Down payment tapos sunod ano na? Ang ina mo, George Garcia, demonyo ka ha? Dinadaan tayo sa sa mabilis niyang magsalita, sa mabilis na pagsasalita para magmukhang magaling, magmukhang totoo, magmukhang legit. Magtunog legit, tapos hindi mo na maiintindihan kasi ang bilis. Kaya yan ang style niya, ang hayop na yan. Sarap kutusan no?
Anyway mga pare, dito na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan niyo po yung ating video, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-like sa ating mga videos. Paki-follow po Vox Populi, ang boses ng masa, ang boses ng bayan, SMNI DZAR 1026, Banateros 2.0. Syempre paring RJ, huwag niyong kakalimutan ha. Paring RJ sa Facebook, paring RJ TV dito sa YouTube, at paring RJ Banateros sa TikTok. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. See you again next time.